pagdating sa righteousness by faith, pagdating sa religion, kung minsan kasi nakakalimutan yung love, eh. Nung isang araw po, si Mrs. ay, nangalap ng mga pondo sa mga anak namin. Kasi sabi niya gusto niya mag-grocery ng mga sardinas, kandila, at iba pang mga bagay-bagay para maging handa sa bagyo na darating. Kasi super typhoon yung darating. It was signal number 5, yung bagyong Uwan, bago siya maglandfall sa Pilipinas. And she was really preparing, pati yung mga bahay, ina niya na nakahanda lahat, nakaligpit lahat ng gamit. Tapos meron siyang nakahandang bag para yung bang ready bag pagka ano, kami nangyari mabubuhat agad. And I realized na she was preparing what was important, kung ano yung mahalaga, yung pagkain, tsaka yung siyempre yung buhay natin. Yun naman po ang ano, eh, kapag dumarating yung mga bagyo, dilubyo, dun natin nalalaman kung ano yung mahalaga. And we realize that, life is the most important thing. Kaya yung inuna niyang ihanda yung pagkain namin kung sakali daw na magkaroon ng mga ano, at least may pagkain kami, may mga dilata kami nakahanda, tsaka mga noodles, tsaka bigas. And, praise the Lord naman na hindi dumating yung dilubyo na inaasahan. I mean, pinaghahandaan, hindi inaasahan kundi pinaghahandaan. Pero hindi ko inaano na naaksaya yung kanyang pag-aabala, yung kanyang ano po, mabuti nga hindi kinailangan, yun ang sinasabi ko, eh. Mabuti nga hindi kinailangan yung kanyang ginawang paghahanda. Kasi kung kinailangan yun, mas kumbaga ibig sabihin may masamang nangyari. Yung sinasabi ko 'to, kino-connect ko sa ating topic na righteousness by loving others. Kasi marami tayong dini-discuss sa righteousness by faith, yun ang ating number 1 na pasanin sa grupo na ito na ipangaralan yung righteousness by faith. Pero ano ba talaga ang mahalaga sa righteousness by faith? And the Holy Spirit led me to this verse sa sinabi ni Peter dito sa kanyang epistle, first epistle. Sabi niya, sa English ano po, sabi niya, above all. Pag sinabing above all, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ano po? At ano ba ang pinakamahalaga? Sabi ni Peter. Sabi niya, love each other deeply. Yun ang pinakamahalaga po. Pagdating sa righteousness by faith, pagdating sa religion, kung minsan kasi nakakalimutan yung love, eh. Lalo na kapag nagkaroon na ng balitaktakan o usapan sa relihiyon, we forget the most important thing, that we need to love each other. Kaya kung minsan kapag sa group chat, medyo nagiging heated yung ating conversation, medyo kinakabahan ako, eh. Baka makalimutan natin na magkakapatid tayo na nagmamahalan sa isa't isa. At dahil sa ating pag-uusapan sa relihiyon ay maging magkaaway pa tayo. Alam ko naman na medyo malayong mangyari sa group na ito yon, pero kinakabahan pa rin ako. Kaya maganda pong reminder itong message ni Peter sa atin. Ulitin ko ano, above all, love each other deeply because love covers a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. May tatlo akong bagay na nakita dito. Tatlong pagpapakita ng pag-ibig. Tatlong pinakamahalagang bagay para maipakita yung pag-ibig sa isa't isa. Sabi ni Peter, love each other deeply. Yung salitang love dito is agape. Alam po natin na yung agape ay pag-ibig na galing sa Diyos. Pero yung salitang deeply ay salita na parang si Pedro lang ang gumamit sa New Testament. Ano? Ang salitang ginamit niya ay ektene, na translate sa Bible ko na deeply, malalim na pag-ibig. Pero really, ang talagang ibig sabihin ng ektene ay extended, reaching out. So ganoon daw dapat yung pag-ibig natin, yung pagmamahal natin sa ating kapwa, reaching out, ini-extend natin. Okay, parang ganito, eh. Yung extended,
yung kung ang pagmamahal mo sa ibang tao ay natetest dahil sa ugali nila, extend mo pa. Yung pagmamahal mo, haba-habaan mo ng konti yung PC mo. Extend your love to others. Ano po, habaan natin yung PC natin para sa ating kapwa. Yun ang talagang ibig sabihin ng deeply dito. Kasi yung deep, pag inimagine mo yung deep, parang malalim eh. Pero ano ba talaga ibig sabihin nun? Sa Greek, dahil ang Greek ay napaka-physical na lengguwahe, ang ibig sabihin nga po extended. Habaan mo yung PC mo sa iyong kapwa. And may isa pang verse na pinagamitan dito ni Pedro sa epistle din na ito. 1 Peter chapter 1 verse 22. Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. So, fervently naman ang ginamit na English dyan, ano? Pero sa Greek, ano din yan, ektene din yan, extended din yan. At sa verse niya sinasabi, with a pure heart, ano? Nanggagaling sa puso yung pagmamahal. Hindi ko na malaman kung ano pa ang kumbaga mas magandang description ng pag-ibig na kinakailangan natin gawin kaysa sa sinabi ni Pedro, extended na pagmamahal para sa kapwa. Yung mahalin natin ang kapwa natin ng may mahabang PC. Ano po? At yung connecting na ng mga salita na sinasabi ni Pedro dito sa verse natin sa 1 Peter 4:8-10, because love covers a multitude of sins. Kapag yung minamahal mo, ginawan ka ng masama, maski hindi ka ginawa ng masama, gumawa ng masama. Kasi kung minsan yung kasalanan ng ibang tao nakakabawas ng pagmamahal natin, ano po. Kapag may maling ginawa yung kapwa natin, lalo na kapag laban sa atin, kung minsan nakakatanggal ng pag-ibig natin yun. Pero sabi ni Pedro, extend mo pa yung pagmamahal mo. Paano kung sobrang kulit? Extend mo pa, yun ang ano siya dun eh. Si Ty Gibson, meron siyang paglalarawan na binibigay para dito sa salitang love covers a multitude of sins. Meron daw tatay, tapos yung anak niya, 4 years old, inutusan niya isang gabi. Sabi niya, anak, pagkatapos kumain, walisan mo nga yung kitchen natin, ikaw magwalis. 4 years old pa lang yun. Sabi ng anak, o sige po. So nagsimula magwalis yung anak. Mas malaki pa sa kanya yung walis. Nag-ano lang siya, kunyari, pero enjoy na enjoy yung bata. Nagwawalis. Tapos, ang sinabi ni Ty Gibson, ano kaya kung yung tatay ay talagang criticize yung anak niya dahil sa kanyang pagwawalis? Kasi, syempre, hindi niya mawawalis yun ng mabuti. Kasi 4 years old pa lang siya eh. Sabi, anak, kung ganito kaya ginawa tayo, ba't ganyan ka magwalis? Sina mo, may naiwan pa doon kalahating sandwich. May mga kalat-kalat pa dito. Ano kaya mangyayari sa bata kapag gano'n ang sinabi ng tatay? Halimbawa, gano'n nga sinabi ng tatay, tapos kinabukasan ulit, tinutusan niya yung bata, o anak, magwalis ka. Magwawalis pa kaya yung bata? Hindi na. Sabi niya, tatay, hindi na kasi ikaw na lang magwalis, magaling ka magwalis, pero ako mahina ako magwalis eh. Kasi yun ang sinabi niya noong nakaraang gabi. Pero kung ito kaya sinabi ng tatay sa bata, anak, ang galing mo magwalis. Ikaw ang pinakamagaling magwalis sa buong universe. Bilib na bilib ako sa iyo. Totoo ba yung sinasabi ng tatay? Na talaga magaling magwalis yung bata? Well, literally, parang hindi totoo yun. Pero ang ginagawa ng tatay, ini-encourage niya, nire-reinforce niya yung bata sa kanyang ginagawa. Hindi niya dinidiscourage. Parang ito yung ibig sabihin na love covers a multitude of sins. Huwag natin talagang i-criticize yung tao dahil sa kasalanan niya. Ang sabi ni Ty Gibson ay hindi nagsisinungaling yung tatay, kundi ini-encourage niya yung anak niya sa pagwawalis. At yun ang ginagawa ng Diyos sa atin, sa righteousness by faith. Hindi tinitingnan ng Diyos yung ating kasalanan. We are not righteous. Hindi naman tayo sumusunod talaga sa utos eh. But God justifies us. He considers us righteous, yung siyang sumunod sa utos. But He gives us His righteousness. Although we are disobedient, although nalalabag natin yung utos, itinuturing tayo ng Diyos na righteous, na justified.
Ano? And later on, ang mangyayari, magiging masunurin nga tayo sa utos. Ano? We will try our best to follow the law. Ano? So, yung bata, gano'n ang nangyari sa kanya. Sinabi ng tatay, anak, you are the best sweeper. You are the best sweeper in the universe. Nung sumunod na gabi, sinabihan ulit niya ng tatay, anak, magwalis ka nga. Yes, yes, daddy, I will sweep. I'm the best sweeper. Tuwa-tuwa siya nagwawalis. Ano po? So, ganun ang kalagayan ng tao. At ganun ang klaseng pag-ibig na kinakailangan nating ibigay sa ating kapwa. Yun ang ibig sabihin ng love covers a multitude of sins. Yung maling ginagawa ng ibang tao, hindi naman natin ini-excuse, kundi hindi natin masyadong ini-emphasize, hindi masyadong kini-criticize. Alam niyo, yun ang isang malaking fault ng marami sa marriage, within marriage. Kuminsan, masyadong napupunta sa pag-criticize ng maling ginagawa ng kanyang partner. And when that happens, yung apoy ng pag-aasawa ay lumalamig. Ano po, kapag napupunta na sa criticism. In the church, Peter tells us, huwag kayong masyadong critic sa isa't isa. Magtanggapan kayo ng kahinaan at kamalian ng isa't isa. Hindi yung kumbaga kung hindi yung okay lang na nagkakasala siya, hindi naman ganun, kundi hindi natin kini-criticize. We try to cover it as much as we can. But of course, syempre, pag may mali, dapat sinasabi din natin sa kanila. But hindi natin siya ini-emphasize, hindi natin siya bino-broadcast. Minsan may ganun sa church di ba? Kapag yung isa nagsisermon, ginagamit pa yung pulpito para i-broadcast yung mga kamalian ng mga kapatid. Sana hindi din mangyari sa atin yun. We should all, ito yung ibig sabihin ng love each other deeply because love covers a multitude of sins. Habaan natin yung ating PC sa isa't isa. And in this group, ay sana ganun ang gawin natin. Hindi tayo perfect lahat dito sa group na to. Meron tayong, kuminsan ako, din ako magsalita dahil sa group chat, maski sa group chat. Talagang ako para akong keyboard warrior kapag nag-type. Kuminsan yung daliri ko, napakabilis and I'd like to apologize sa iba kapag meron nasasaktan sa mga sinasabi ko sa group chat, But I appeal to you, habaan natin yung PC natin sa isa't isa. Because we consider each other as a family here, dito sa Grace. Kaya anuman po ang maging init ng discussion natin sa group chat, kumbaga, that's not the most important thing. Theology is not the most important thing. The most important thing is that we love one another. Yung pagmamahal na ibinigay natin sa atin ni Kristo, kaya ibigay natin sa isa't isa. Hindi ba natin kaya tagapin ang isa't isa maski meron tayong hindi pagkakasundo sa theology? Kaya. Kaya nating habaan yung PC natin. Because Christ died for us all and He accepted all of us. Tinanggap niya tayo kahit anuman tayo. Kaya magtanggapan din tayo sa isa't isa. Ang susunod na sinabi dito ni Pedro, after loving each other deeply, sabi niya, offer hospitality to one another without grumbling. Yung salitang hospitality po dito ay merong ay sa Greek, basahin ko sa Greek, kasi alam niyo medyo mahilig ako sa Greek. Dalawang word sa Greek, yung salitang hospitality dito. Philoxenon. Philo, P-H-I-L-O, tapos salitang xenon. X-E-N-O-N. Yung salitang philo, ano po yan? Love yan. That's love. Filial love. Kumbaga love sa family. At yung salitang xenon ay house. So, ibig sabihin po, pagpakita ka ng pag-ibig sa pagitan ng bahay mo. So, yun yung hospitality. Ibig sabihin po, tanggapin ninyo, maging mapagtanggap kayo. Pakita niyo yung pag-ibig ninyo sa pagitan ng pagiging available ng inyong bahay. Noong panahon nila Pedro, mahalaga to sa mga Kristiyano. Kasi kagaya ni Juan, kagaya ni Pablo, tsaka ni Pedro, they depended on the hospitality of their brothers and sisters. Kasi nagta-travel sila At pag nag-travel sila, wala namang mga hotel noon. Although may mga hotel noon, siyempre, mas mahal yung hotel. At kung akong tatanungin, papipiliin ako, if I had a choice, pumunta ako sa isang community, nag-minister ako doon.
Tapos pwede ako pumili to stay in the hotel o magstay sa bahay ng kapatid. Pipiliin ko na magstay sa bahay ng kapatid kaysa magstay ako sa hotel. Hindi lang tipid, kundi mas mararamdaman ko pa yung kanyang pagmamahal. Ano po? But during the time of Peter, napakahalaga nito dahil walang masyadong hindi available yung mga hotel at saka lalo na yung mga missionary noon kagaya nila Pedro, nila Pablo, wala silang masyadong funds para magstay sa mga hotel. Ano, yung travel nga nila noon eh, napakahirap, puro walking pa lang noon eh. So mahalaga talaga yung hospitality among Christians. Sa ngayon, hindi na masyadong gano'n pero I still appreciate it. And I believe kung sakali, Elder Don, ano, kung sakali kaya na makarating ako ng New Jersey, will you offer me hospitality in your house? Oo naman. And I naririnig ko mga kwento yung mga nagpupunta ng US, talagang nararanasan nila yung hospitality sa mga tahanan ng mga kapatid doon, ng mga brethren doon, kung saan-saan sila nakakarating. And they feel, kumbaga maganda ang ano nila kasi maganda ang welcome sa mga bahay. And I believe yun ang dapat ano natin, ibigay natin eh. Pero dito, sabi ni Pedro, sana without grumbling. Yung walang bulong-bulungan kasi kung minsan may gano'n eh. Pinatira ka na sa bahay tapos maya-maya kung ano-ano naman sinasabi ng host mo. Medyo medyo masakit yun ano. Sabi ni Pedro, magtanggapan kayo pero sana without grumbling. Wag mamaya diyan. Paano yan kapag yung guest mo tumagal na, nag-stay na sa'yo ng 1 linggo, 2 linggo, ano? Ako'y natutuwa kay sa kaibigan ko diyan sa New Jersey at nasa New York na pala siya ngayon, si Yusuf ano. Biruin mo may na-meet lang siya sa park, isang babae, tapos walang matuluyan yung babae. Hindi niya naman kaano-ano, hindi niya naman kasama sa church. Pinatuloy niya sa bahay niya. Tama ba yun? Di ba? Narinig ko yung kwento ni Elder dun eh. Ginawa ni Yusuf yun, di ba? Did you hear about that? Yung isang taga Jackson Heights ang gumawa nun. Si Pastor Yusuf, nagawa niya siguro pero hindi ko alam Yeah, yung story niya. Hindi siya nagkwento sa akin tungkol doon. yeah, I heard that story from him. Merong isa na taga Jackson Heights. Mm-hmm. Naging kulpultor yung inadapt niya. I Kasi see, oo. tapos bandang huli naging Kristiyano. Babae Ganda, yung no? tumanggap, tapos tinanggap niya, lumayas, walang matulugan. I Tapos see. natutulog sa kalsada, dinampot. I see, oo. Check Yeah. So maganda yung naging resulta, no? Naging missionary, naging Kristiyano. Yes, yan po talaga nagiging resulta kapag ginagawa natin open yung ating tahanan. At sabi ko nga, ito ang isa sa pinakamahalagang pagpapakita ng pag-ibig, yung gagawin mong bukas yung bahay mo. Ito rin ay nagpapakita ng ginawa ni Kristo para sa atin. Saan ba ang bahay ni Kristo dito sa mundo ngayon? And I was thinking about this and I realized ang tawag sa bahay ni Kristo sa mundo ngayon ay Kingdom of God. Etong mundo na ito, tayo ay nandito sa mundo, may mga bahay tayo, but we are not of this world, sabi ni John sa chapter 17. They are in the world, but they are not of this world. So, hindi natin bansa, hindi tayo mga citizen ng mundo na ito. We belong to a different country. Kaya nga, binaba ni Kristo yung kanyang bahay. At ang tawag sa bahay na yun, it's the Kingdom of God. Etong mundo, kingdom ni Satan, pero binaba ni Kristo yung kanyang kingdom. At tinatawag niya tayo, seek ye first the Kingdom of God. O andito na, nasa gitna nyo na yung Kingdom of God. Hanapin nyo na. I am opening my kingdom. At sino ang pwedeng maging member ng kingdom na iyon? Yun lamang bang mga Adventist ang pwedeng maging member ng kingdom na iyon, ng bahay ni Kristo? Yun lamang bang sumusunod sa utos? Yun lamang bang keeping the Sabbath? Hindi. Anyone who is in Christ ang pwedeng maging miyembro ng kingdom na iyon, pwedeng makapasok sa bahay ni Kristo. So that's the kind of hospitality that Jesus gave to us.
Kaya bakit hindi natin kayang buksan yung ating tahanan? It's very small compared sa ginawa ni Kristo para sa atin. Yung yung kanyang bahay nasa heaven eh. And yet he extended it, ibinaba niya dito sa lupa. At wini-welcome niya lahat ng gustong pumasok. In fact, hindi niya wini-welcome eh. Siya pa mismo ang nag-aano. Siya pa ang lumalabas, nag-extend at nagpapapasok sa mga tao. To the degree na ibinigay niya yung kanyang buhay para yung mga slaves ni Satan ay maging malaya. Mga slaves tayo ni Satan and then Jesus died for us para mabili tayo mula sa pagiging alipin ni Satan. At ngayon tinatawag niya tayo na pumasok sa kanyang bahay. Kung meron man na nag-practice talaga ng hospitality dito sa mundo, it was Jesus Christ himself. Because he opened his house, he opened his kingdom, ibinaba niya galing sa langit, at tinatawagan niya tayong lahat. At kapag naging miyembro tayo ng tahanan na yon, walang bulong-bulungan talaga. Hindi bubulong si Kristo, ano ba to? Sobra na yata yung inaabuso na yata yung bahay ko dito. He wants us to stay in his house forever. Ano po? So yun yung second manifestation ng love, ng loving each other. Yung una is loving each other deeply, extending our love, covering a multitude of sins. Hindi natin, kumbaga, hindi hinahabaan natin yung pieces sa ating kapwa. Yung mga mali niyang ginagawa ay tinatakpan natin. We cover a multitude of sins. Number two, we offer hospitality of our own house. Tinatanggap natin siya sa bahay natin. At kung sakali na hindi man natin magawa ngayon dahil wala tayong bahay, gumagawa pa rin tayo ng paraan na Pilipino nga, maski gaano kapangit yung bahay niya, ino-offer niya pa rin eh, sa mga bumibisita sa kanya eh. Yung third po dito, sabi dito ay, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So meron daw tayong kanya-kanyang natanggap na gift. At dito malalaman natin na talagang righteousness by faith ang usapan dito kasi nabanggit na dito yung grace eh. Okay, unang-una po, yung salitang faithful steward. Ano ba ang context ng pagiging steward dito sa usapan na to? I think the context here is about the second coming kasi sabi dito ni Peter simula sa verse 7 sabi ni Peter, the end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray. So yung context talaga ng sinasabi ni Pedro dito sa mga Kristiyano is yung nearness ng second coming. Malapit na yung magtapos. Kaya maging faithful steward na tayo. Dahil bakit po ba? Kasi yung steward ay mananagot. Di ba yung kanyang pag-aari ay hindi sa kanya talaga kundi manager lang siya. At malapit na dumating yung may-ari, maniningil na siya. Sisingilin niya na yung kanyang mga servant. O ikaw, binigyan kita ng 10 talent, nasaan na? Ikaw, binigyan kita ng 5, ikaw, binigyan kita ng 1. Sisingilin niya na. So ito sinasabi ni Pedro, malapit na yung second coming, malapit na yung day of the Lord, maging faithful steward na tayo. And the question is, ano yung ibinigay niya sa atin? Anong ipinagkatiwala niya sa atin? Sabi dito ni Pedro, yung grace ay may iba't ibang form. Basahin ko ulit as faithful stewards of God's grace in its various forms. So yung grace po, hindi lang ito tungkol sa issue ng righteousness by faith. Yung grace hindi palaging issue ng kaligtasan. Yung grace, paano mo ginamit yung gift mo? Halimbawa, sa church, ang gift mo lang ay ngumiti. Ang gift mo lang, yung kapatid, ang gift lang niya ay talagang, wala talaga siya. Medyo mahina yung magpaliwanag, medyo hindi makaintindi ng Bible. Ang gift niya lang talaga is ngumiti. At ginagawa niya naman ito. Andun siya sa pintuan pag Sabat, tapos lahat ng papasok, welcome niya. Yun lang magagawa niya eh. Question, does he know the doctrine of righteousness by faith? Does he know the doctrine of salvation by grace? Ang opinion ko, yes. Kasi ang grace, hindi lang yung alam mo kung paano yung process ng kaligtasan. Hindi lang kaya mong ipaliwanag yung righteousness by faith. Hindi lang yun. Kasi ang grace, sabi dito ni Peter, it comes in various forms.
Iba't ibang form. Kung yung kapatid, yun lang ang magagawa niya, taga-welcome lang, that's already grace, that's already righteousness by faith. Kaya sabi ni Pedro dito, use whatever gift you have received to serve others. Kaya po yung talagang dulo, yung pinakamahalagang bagay sa righteousness by faith, hindi lang yung kaya mong ipaliwanag yung righteousness by faith, hindi lang yung naunawaan mo yung doctrine ng righteousness by faith, kundi ginagamit mo ba yung gift mo para maglingkod sa iyong kapwa. Yun po yung pinakamahalagang bagay tungkol sa righteousness by faith. I think etong message ni Peter is talking about righteousness by faith here. I think it falls into the sphere ng ating grupo. Tungkol po sa righteousness by faith ito. Ang pagmamahalan sa isa't isa, it's all about righteousness by faith. Yun ang pinakababagsakan ng righteousness by faith. Do you know righteousness by faith? Do you practice it by loving others? Ano? Hinahabaan mo ba yung PC mo? Do you cover yung mga sins ng kapwa mo? O inilalabas mo, binubulat-lat mo pa yung mga kasalanan, no? If you know righteousness by faith, dapat marunong kang mag-cover ng sins ng iyong kapwa. Dapat mahaba ang PC mo sa pagtanggap ng ibang tao. Hindi yung umiinit na kagad ang ulo mo kapag mayroong pagkukulang ng ibang tao. If you know righteousness by faith, dapat nagpa-practice ka ng hospitality mo. Dapat ino-open mo yung bahay mo, wini-welcome mo lahat ng kasi si Christ ay inopen niya yung kanyang kingdom, yung kanyang bahay. The kingdom of God, inopen niya para sa lahat ng gustong pumasok. And lastly, ginagamit mo yung gift mo. Whatever gift na tinanggap mo, kung magaling ka magpaliwanag, that's your gift, use it. Kung ang gift mo lang, ayun nga, taga-welcome lang, use it. Kasi kapag yung tao nakaramdam siya ng welcome sa isang church, hindi ba mas mapapalapit siya sa kaligtasan? Yes. So that's Peter's magandang advice. Ano man ang gift na tinanggap mo, use it to serve others. And then you will have known grace. Kasi grace comes in many forms. We need to understand that ang grace hindi lang pagkaunawa ng righteousness by faith. Grace comes in many forms. Ano man ang form na ibinigay sa atin, ano man ang pinagkatiwala sa atin, let's use it to serve others. And I believe na mas mapapalapit tayo sa pagkilala kung sino talaga si Christ kapag ginagawa natin yun. Thank you very much po. That's the message for tonight.